Hello, bestie! Ito yung Tekans Triangle. Ang Tekans Triangle ay isang guide para masaulo mo kung paano mag-solve ng percentage. So, ito yung content ng Tekans Triangle. P for percentage, B for base, at R for rate. So, ang importante lang dito is yung P palaging nasa taas. Kahit yung R at B magbaliktad, pareho lang yan. Basta P ay nasa taas. So, paano ba ito gamitin? Tingnan natin sa first question. Gusto natin isolve dito is yung rate. Rate of 100 is 99. So, paano natin masosolve yung R dito? Tingnan natin yung Tekans triangle. Ito yung kailangan natin solve, right? R. So, ang natira, isipin muna natin na tanggalin natin yung R kasi ito yung nawawala sa question. Tanggalin muna natin. So, ang natitira is P over B. P divided by B. Diba? Ganun kadali lang gumamit ng Tekans triangle. So, gawin natin tong first question. Paano natin malalaman kung alin dito yung B at alin dito yung P? So, tingnan natin. Para makuha mo yung B, siya yung palaging kasunod ng word na off. Etong word na to, off. So, ang kasunod ng B ay ng off is 100. So, yung 100 is yung letter B natin. Siya yung base. Tapos, para mahanap mo naman yung percentage, letter P, siya yung palaging kasunod ng is. So, ang kasunod ng is 99. So siya yung percentage natin. Oh, meron na tayong numbers. So, paano isolve yung R? Dito sa Tekans triangle, yung P nasa taas, tapos yung B nasa baba. So, ganun lang siya. Yung P, itong orange, yung kasunod ng is, nasa taas. Tapos yung B, ilalagay natin sa baba. So, ganito siya. Yan. 99 over 100. So, ilalagay lang natin sa calculator natin at makukuha natin yung sagot na 0.99. Pero, dahil percentage yung R, ang rate is always a percentage, ilalagay natin tong decimal place na to two steps sa right. 1, 2. So, ang magiging sagot natin, final answer is 99%. Okay? Pero, pareho lang yan. 0.99 or 99% is the same. Pero, depende yan sa prof mo kung ano yung gusto niyang sagot. So, sulat mo na lang na ganyan. O, ngayon, solve natin tong number 2. 65% of B is 130. So, tingnan natin yung Tekans triangle. Ang hinahanap natin dito is B, base. So, tanggalin muna natin tong B sa triangle. Kasi siya yung nawawala dun sa problem. Ang natitira is P at R. So, hanapin natin yung P dito. Ang P is yung kasunod ng is. Parang sa first question, is. So, alam ba yung kasunod ng is dito? 130. So, siya yung P natin. Siya yung percentage. Yung R, madali lang siya hanapin kasi lahat ng R is may percentage symbol. So, kita na agad dito na ito yung R kasi meron siyang percentage symbol. Itong symbol na yan. Yan yung percentage symbol. So, para ma-solve siya, pag sinasolve natin is letter B, tanggalin natin to para ma-clear sa atin. Ang P nasa taas at yung R nasa baba. Okay? So, ganun lang ulit. Yung P, itong 130, nasa taas at yung R nasa baba. So, ganyan yung itsura niya. Pero, since naka-percentage to, hindi natin malalagay sa calculator, i-convert muna natin. Para ma-convert, i-move lang yung decimal place dito, 2 times sa left. So, 1, 2. So, mangyayari, magiging 130 over 0.65 siya. Ngayon, pag nilagay natin ito sa calculator, ito tayo. 130 over 0.65, ang sagot is 200. Yun. Okay? O, alam na natin kung paano kumuha ng R.
alam na natin kung paano kumuha ng B. Paano naman kumuha ng P? So, itong question number 4. Solve natin. 98% of 200 is P. P yung hinahanap. So, tanggalin natin to para clear. Para mahanap yung P, kailangan B times R. So, hanapin natin yung B dito. Para mahanap yung B, ang kasunod niya ay palaging off. So, off 200. 200 is yung base number natin. Tapos, para naman mahanap yung R, ang R ay palaging may percent symbol. Ayan. Ito yung percent symbol natin. Boom. So, para ma-solve siya, according sa Takans triangle, B times R. So, kahit anong arrangement nito, B times R or R times B, pareho lang yung sagot. So, solve natin. 98 times 200. O kaya 200 times 98, pareho lang. Pero since naka-percentage to, i-move natin yung decimal place 2 times sa left. So, mangyayari, 200 times 0.98. Pag nilagay mo yun sa calculator mo, ang magiging sagot is 196. So, ganun kadali lang ang Takans triangle.